Adeline's POV. I keep praying na sana umuwi siya ng gabing iyon. Hiniling ko talaga sa Diyos na pagbigyan niya ako kahit ngayong gabi lang. Kahit sana ngayon lang niya ako pakikinggan sa hiling ko. I am ready. Inihanda ko na rin ang puso ko sa anumang mangyayari sa gabing ito o bukas. Hinahanda ko na rin ang sarili ko sa posibleng sakit at pagkabigo ko sa magiging desisyon nito. I breath. Panginoon ko, kahit ngayon lang sana. Please, I'm begging you. Kahit ngayon lang. Please, let him go home. Sana umuwi siya bago pa namin putulin itong namamagitan sa amin ngayon. I know, masakit na pagtatapos namin ito. But maybe this will give me a peace of mind kahit sobrang nawawasak na ang puso ko. God, please, touch his heart and let him go home now. Please, please. Ilang oras pa ako naghintay. Hindi muna ako nagpahinga kasi mas gusto ko siyang hintayin. I'm sketching and already finished my new artwork. Lahat ng ginuhit ko ay para sa kanya. Lahat din ng yun ay may lagda ako sa gilid at may personal, inspirational quotes about life and sacrifices. Hating gabi na but there's no mark of him. Wala, may bukas pa naman Adeline. Pwede mo siyang hintayin hanggang bukas. It's your day, right? Para patuloy kang ngumiti at magpasalamat sa panibagong taon ng iyong buhay. Napangiti ako kahit sobrang lungkot at pait ang nararamdaman ko. July 31, 1994. Happy 25th birthday self. Happy birthday to me. Don't be sad and don't worry self. Dahil may mga surprises na inihanda si God para sa'yo. Just wait, pray and hope. Everything will gonna be alright. Just trust Him, Adeline. God's plan is always be perfect. Nakatulog ako nang wala pa rin nahugo na dumadating sa bahay na to. Gumising din ako na hindi ko pa rin ito naramdaman sa loob ng bahay nito. I took my deep breath. Naupo muna ako at umusal ng dasal. Thanks for His another day of my life, God. Happy birthday to me. Then I finally rose up from my bed. Naligo ako. Nag-ayos at nagpaganda ako upang sa pag-uwi nito ngayon ay presentable ako at kaaya-aya akong pagmasdan. When I'm done fixing myself in front of a big mirror, ay lumabas na ako ng aking silid para magluto ng aalmusal ko. But when I step out in my room ay nabigla ako sa aking nakita. Isang imahe ng lalaking printing nakaupo sa sofa. He's waiting. For sure akong hinihintay nito. Hugo. Our gazes meet in the middle. Bigla ring pumintig at nabuhay ang puso ko sa kalungkutan. I blinked my eyes nang tumayo ito sa pagkakaupo nito sa sofa. It is really him. It's Hugo. He's here. Yes, umuwi siya. Thank you, God. Hindi ko mapigilan ang sarili kong ngumiti dito dahil sa tuwa at galak ng puso ko. Wala akong pakialam kung hindi siya nakangiti pabalik sa akin. Basta masaya ako dahil at least umuwi na siya sa wakas. Inuwian na niya ako. Hugo. Tinawid ko kagad ang pagitan sa aming dalawa at yumakap ako dito ng walang pag-aalinlangan. You're here. You're home. You're real. Thank you for coming home. I miss you, Hugo. I really miss you, sweetheart. Sobrang mahigpit ko itong niyakap. Hindi ko talaga ito binitawan. Ngunit napapakurap ako dahil hindi ko malang nararamdaman ang kahit kaunting pagtugon nito. Lumunok ako tumingin sa mukha niya. Bigla ko nang lumot na hiya sa aking ginawang pagyakap dito ng mahigpit. Wala ka bang pasok? Bakit hindi ka pa nagsusuot na nakasanayan mo kasuotan sa opisina? Tanong niya sa akin. Malayo sa gusto kong marinig sa kanya. The happy birthday greeting. Hindi kasi ako papasok ngayong araw na to. Kasi, what and why? Sinalat nitong leg at noo ko. Wala ka namang lagnat. Masama bang pakiramdam mo? Seryoso nitong tanong sa akin. Masakit ang puso ko dahil nagdaramdam to sa'yo. Umiling ako. Hindi, ay ate. Naka-leave ako ngayong araw na to. He suddenly frowns. Ano oras ka nakauwi kagabi? 1 a.m. Sana ginising mo ko. You are sleeping peacefully. Hindi na kita inistorbo pa. Ha? I smile again. At least pumasok siya sa loob ng silid at chinek ako sa loob. But you should have woken me up, Hugo. At batiin mo ako sa aking special na araw. Tahimik kong dagdag. Bakit ka nag-leave? Nalumo ako. Does he already forgot about my day?
Hindi niya ba talaga naaalala or he's only stopping himself to greet me? Sa bagay, 4 na taon na nakakaraan, siguro nakalimutan na niyang kaarawan ko ngayon. Adeline, bumuntong hininga ako ng malalim. You really don't want me to go and leave ya? Kaya ka umuwi ngayon? Don't get me wrong, Adeline. I just came home para ibigay to sa'yo. May kinuha itong isang brown envelope sa table ng living area. Inabot ko yun at binuklat, nakahinga ako ng maluwag dahil hindi wedding invitation ang nabasa ko. Kung hindi isang titulo ng bahay at lupa na nakapangalan mismo sa akin. What is this for? I asked him slowly. Kung regalo niya sa birthday ko, hindi ko alam kung matutuwa ba ako hindi dito. You don't have to leave. You can stay here dahil sa'yo to, he says while looking at my reaction. Binalik ulit ang titulo sa loob ng envelope at sinauli yun dito na nakangiti at nasasaktan. I don't need this. I can have a house with my own. Meron na ako niyan. Hinuhulog-hulugan ko lang hanggang maging akin. Get it? Hindi ko natatanggapin yan once na naibigay ko na sa'yo. Sell it if you want. Just get it, Adeline. Nagigtingan ang mga ngipin ko, tuminga ako ng napakalalim. Do you really think I need everything from you? Uwian mo lang ako, sapat na sa akin, Hugo. Please naman, wag mo sa akin ipilit yan. Tulong pinansyal lang hiningi ko sa'yo, hindi pati yung buong bahay mo na to. Umuwi ka lang sa bahay na to, okay na sa akin yun. Naririnig mo ba ako? Subukan mo intindihin ako, ayokong spoil mo ko. Mariin kong pinigilan ang emosyon ko tang pagtulo ng luha ko. Bumuntong hininga siya at muling nilagay sa mesa. Hindi ko ipipilit sa yung titulo, but don't leave this house. Hindi mo kailangang makitira sa kung sinong tao. I try calming my nerves, lalo na ang pagtibok ng mabilis ng puso ko. I'm not leaving this house. Pero uuwi ka dito. That's my condition, Adeline. That's my final decision, Hugo. At kung sasabihin mo sa akin na hindi ka na uuwi at ikakasal ka na kay Jumaira, then I will leave then. Effective today. Seryoso ko sa dito. He take a deep breath again. Okay, uuwi pa rin ako dito, but don't expect na araw-araw ako makakauwi. It's okay as long as hindi ka pa kasal sa kanya. I slowly utter. Then if I am, tanong nito, I gasp. Then oras na para ihinto ang setup na to. Nakatitig kami sa isa't isa. Lumunok ako't napapakurap. Hindi naman ako makakapayag na maging isang kabit mo lang. When I have no strength to look at him, iniwas ko ng mga mata ko dito. It's not even my dream to become a mistress. Isang buong pamilyang hinahangad ko. Pamilya na sa simulat sa puiwala ko siyang ipinagkait sa akin ng tadhana. I barely holding my tears. Hindi ko rin pinangarap na makipaghati ng oras sa isang pamilyadong tao. Nagtaas ako ng tingin dito at mapait na ngumiti. If ever, mariin pa rin ito nakatitig sa aking mga mata. Naintindihan kita, sang-ayon niya at tumango. Kung magkakapamilya na rin ako, hindi ko rin sila lolokohin. So tama ka, we have to end this setup to avoid mistakes. Lumunok ako. May sasabihin sana ako sa'yo. Sumulyap ito sa kanyang orasang pambisig. I have to go, may meeting pa ako. Hugo, please. Pinigilan ko to sa kanyang brasong nang umakma na itong talikuran ako. It is important. Para naman matahimik na tong puso ko. Pumunot ang noon niya at humarap sa akin. May importante ako meeting, Adeline. Pag-usapan natin to sa ibang araw. Paghihintayin mo na naman ba ako sa walang kasiguraduhan? Importante lang kasi to eh. Adeline, my meeting with my client is also important. He seriously states na lumang puso ko. Kahit konting oras lang sana, pagbigyan mo naman ako. Kahit ngayon lang. No, I have to go now. Magsisimula ng meeting ko. Tumutugong puso ko para akong sinasaksak sa sobrang sakit dahil sa hindi niya ako mapagbigyan. Okay, pero uuwi ka, di ba? Napapakurap ako habang nakatingin sa mga mata nito. I don't know. Please, umuwi ka. Magluluto kasi ako mamaya. Pakiusap ko pa rin dito. Titignan ko. Please, kahit ngayon lang, please. I still beg, he sighs. Okay, I slowly smile. Pero hindi ko alam kung ano oras ako makakauwi. Huwag mo na lang din akong hintayin at mauna ka ng kumain. No, I still want to wait for you. Don't. Basta hintayin pa rin kita. His tear turns dark. It's up to you. Bahala ka. Thanks. Aalis na ako. Unti-unti na nitong hinihilang braso niya sa mga kamay ko. Katumbas din na ng unti-unting pagkawala ko ng pag-asa, lalo na ng puso kong uuwi siya mamaya para sana i-celebrate ang munting inihahanda ko para sa kaarawan ko ngayon.
Nang tuluyan na siyang lumabas at umalis ay tumulo ng masaganang luha ko. Hindi ko na kayang pigilan pa dahil nasasaktan na naman ako at ang damdamin ko. Nilagay kong kamay ko sa puso ko habang patuloy akong umiiyak. Puso, isa na lang. Please, pagbigyan mo ako kasi birthday ko. Isa pang pag-ayaw niya, susuko na ako. Promise, susuko na tayo. I try to stop my tears but I can't. Dahil sobrang masakit ng puso ko. Pinunasan ko mga luha ko at pumasok muli sa silid ko para inumin ang pampakalmang gamot na aking puso. I also get my inhaler to breathe. Ramdam ko kasing paninikip ng dibdib ko at paghabol ng hininga ko. I'm not afraid of my condition right now because it's normal when I'm too emotional and of course I'm not afraid to die anymore. Ipinahinga ko muna ang kondisyon ko ng mga kalahating oras. I just sit on my bedroom. Hanggang sa tumunog ang cellphone ko na nasa tabi ko. I smile when I saw Luna's face on the screen. Sinagot ko kaagad ang tawag niya yon. Happy 25th birthday, my best friend, my sibling, my sisi. Masiglang bati nito sa kabilang linya. I smile warmly from her joyful greeting. Thank you, Luna. Kagad ko napakagat sa aking labi. I'm sorry, Adeline. Hindi ko kayang hindi kita i-greet eh. It's already 9 in the morning. Siguro naman nauna na siyang bumati sa'yo kaysa sa akin. Umiling ako ng bahagya. Hindi pa nga eh, pero baka mamaya pa niya ako babatiin. Busy kasi siya at kakaalis lang niya, sambit ko. Bigla na tahimik ang kabilang linya. Narinig ko pa itong nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Adeline? Are you okay? Are you crying? Hindi, of course. I'm okay. Bakit mo na itanong? You can keep it to the tone of your voice, Adeline. Please, huwag ka na umasa. Sinasaktan mo lang ang damdamin mo na dahil sa lalaking yan. Luna says, maawa ka na sa sarili mo. Umaasa ka sa wala. Napalunok ako tuminga ng malalim. Luna naman, hanggang kailan ka ba aasa sa wala, Adeline? Alam kong nasasaktan at nagtitiis ka na sobra sa sitwasyon niyo ngayon. I sense it in your voice, on your sad eyes. Maawa ka sa puso mo. Tigilan mo na kung sa tingin mo wala ng pag-asa. Napakagat ako ng mariin sa aking labi. Hindi ko pa rin nasasabi sa kanya. Pero mamaya mag-uusap kami pagdating niya galing trabaho. Luna, I know you are only concerned about me. But please, hayaan mo ko. Pinigil ako sarili ko na pumiyok at tumiyak. Isa na lang, Luna. Isang subo ko pa. Then if I fail again, susuko na ako. Ititigil ko na kasi tama ka. Masakit na. What kind of a heartless man is he? Gosh, bakit ka nagmamahal ng ganyang klaseng lalaki, Adeline? He doesn't even deserve your love. He's not good for your precious second life. Don't say that. Mabait naman si Hugo. Mabait siya. May mabait bang nananakit ng damdamin ng isang babaeng pinakamamahal siya? Gosh, Adeline, tigilan mo na yan. Umaasa ka sa walang kwentang tao. Wala siyang puso. Kahit hindi ka nagsasalita pero ramdam ko, Adeline, nahihirapan ka na. Sinasayang niya lang ang pagmamahal mo sa kanyang gago siya. I sighed. Ganun na ba ako katanga? Oo, nagpapakatanga na nagpapakamartir pa. Natamaan agad ako sa sinabi nito. Aminado ako, Luna, kaya nga nagdesisyon na ako. Hanggang ngayong gabi na lang talaga ito din. If I fail, matatanggap mo pa rin ba ako dyan sa bahay mo? Of course, this is our home. You're welcome anytime, Adeline. Thank you. After she gives me some advice and words my strength rebuild, nilakasan kong loob ko. Yeah, Luna's right. Mahalin ko rin ang sarili ko. Hindi dahil nagkamali ako noon at iniwan siya ng walang paalam, ay ganito nakasakit ang igaganti niya sa akin ngayon. Sobrang paghihirap ang pinagdaanan ko dati, muntik na akong mamatay. I died for a few minutes. Sinadya siguro ng Diyos na mabuhay ulit ako para itama lahat ng mga mali ko sa mundong ito. Heto nga ako, I'm trying so hard to explain my side to him. Pilit ko sinusubukan kahit ayaw niya makinig sa ipagtatapat ko. I feel like he can't make and go home tonight. Kaya may isa pang paraan ako naisip para makita at makinig siya sa ikakwento ko. After I cook my special dishes for my birthday ay isinagawa ko na agad ang binabala ko. Gumawa ako ng isang video sa harap mismo ng malaking flat smart TV niya. Sinave ko yun doon. Sinadya ko talagang mabasa niyang files ng video ko para mapanood niya ako sakali man. I sighed. Maghihintay pa rin ako at magbabaka sakaling umuwi siya at pakikinggan niya ako sa lahat ng gusto kong isiwalat. It's now or never, Hugo.
Handa na ako sa lahat ng ito na lang talagang huling alas ko para hindi mo ituloy ang kasal mo kay Jumaira. Aasa pa rin ako na pagkatapos ng araw na to'y ako ulit. Tayo ulit ang magmamahalan. But please come home first. This is my last hope. Pagkatapos nito, ipapangako ko susuko na ako at hahayaan na kitang mapunta sa iba. Pangako ko yan. I'm waiting for him while sitting in the living area. Wala akong pakialam kung ilang oras ako maghihintay o kung naghihintay ba ako sa wala. I sent him a text message 3 times but no reply. Nalulumo ako dahil ano oras na, wala pa rin siya. Hanggang sa sumapit ng kalagitnaan ng gabi. But still there's no shadow of him. Walang hugo na lalabas. Masakit kong hinaplos ang gitna ng dibdib ko't mapait akong ngumiti. Oras na para palayain siya ngayon. It's okay, heart. Wala tayong magagawa. Wala talagang forever sa mundo. Let's set him free now. I remained sitting on the sofa for just a few minutes before midnight. Alam kong hindi na siya darating. Hindi na rin ako maasa pa. Oras na para sumuko. Oras na para palayain siya at oras na para tanggapin na hindi siyang para sa akin. Tatayo na sana ako't papasok ng silid ko nang marinig kong pagbukas ng malalaking gate at pagpasok ng sasakyan sa loob ng bakuran. Hugo, it's him. He makes it up to me. He's here. Ang kaninang nanlulumo kong damdamin ay biglang nabuhayan. Napatayo akong bigla sa sofa nang bumukas ang pintuan ng bahay. Agad nagtagpong mga mata namin ng pagpasok nito. He looks drunk but still is handsome and lucid in my eyes. Bakit gising ka pa? He asked me seriously while moving in my direction. Kumain ka na ba? May nakahain sa lamesa. I asked him, not answering his question at me. No, I'm not hungry. Bakit gising ka pa? Inulit nitong tanong sa akin. Nakainom ka ba? Do you want coffee? Cold water or something else? Kukuhanan kita. Shit, wala akong kailangan sa'yo. Sagutin mo ako kung bakit gising ka pa hanggang ngayon. May din itong pagkakatanong sa akin. Napalunok ako sa masamang pagkakatitig nito sa akin. Hinihintay kasi kitang dumating. I cook something for you. It is my... Sinabi ko bang hintayin mo ko? Nakalimutan mo na bang sinabi ko kaninang umaga? Nakalimutan mo bang mga panuntunang ginawa ko para sa setup na to? Maras nitong pagkakatanong sa akin. Bakit ba ang tigas-tigas ng ulo mo, Adeline? Napalunok muli ako sa kabangisan ng kanyang mga mata at tinig. Gusto lang kitang hintayin. Pinagsalikop kong 2 palad ko ng mariin dahil sa pagpinapakita nitong galit, disgusto at kalamigan sa akin. He cursed big time at kumunot ang noo habang nakatingin sa akin. Bakit ang tigas ng ulo mo, Adeline? Singhal nito na nagpasinghap sa akin. Galit ka ba dahil hinintay kita, Hugo? Dahan-dahan kong tanong sa kanya. Dapat natutulog ka ngayon. Dapat hindi mo na ako hintayin kung uuwi ako ngayong gabi. Marahas ulit ito pagkakasabi. But you're here and I'm glad you made it. Napakagatlabi pa ako. Mas kumantang noon ito sa akin. Paano ko hindi ako nakauwi dahil mas may importante akong ginagawa? I'm still wait for you. Sagot ko dito na nakatitig sa kanyang mga mata. Maghihintay ka kahit na mas gusto ko pang makipag-inuman kaysa umuwi dito? Dahan-dahan akong tumango. Yes, worth it naman ang paghihintay ko ngayon sa'yo kasi umuwi ka pa rin. Kung kay Jumaira ako umuwi, maghihintay ka pa rin? Napasinghap ako dahil parang pinigang puso ko sa sinatinig nito. Kung hindi ko naman alam na dun ka umuwi, of course, yes, maghihintay pa rin ako hanggang sa kaya ko pang maghintay sa pag-uwi mo dito sa akin. Though I almost gave up. But you came, kaya nabuhayin ako ng loob. Kumukurap na sagot ko dito. Nakita ko mas pagkabangis ng kanyang anyo habang nakatitig sa akin. Leave my sight now, Adeline. Go to your room and rest. Bumilis sa tibok na puso ko sa narinig ko sa paraan ng pakikipag-usap niya sa akin para itong hindi si Hugong nakilala ko. Pero may sasabihin pa sana ako sa'yo. I clear my throat. Will you please try to listen to me? Kahit ngayon na lang talaga. Pinigilan kong pagsungaw na mga luha ko sa mga mata. Rest now, woman. Umalis ka sa harapan ko. Now! Kumurap-kurap ako kasabay ng pagkirot ng aking puso. What? Iiyakan mo na naman ulit ako? Maras mo din ito pagkakasabi. Lumunok ako ng mariin at mariin ding umiling dito. The last thing I want to show you is my tears and the broken me. Hugo, you know me right? Lahat kaya kong tiisin, kaya ko ring lumaban kahit sa alinmang pagsubok. Kung makikita mo man na umiiyak ako sa harapan mo,
Maybe that time hindi ko na kaya't sumusuko na ako. Unti-unting nawalang madilim niya mga tingin sa mukha niya at iniiwasan niya mga tingin ko. Pumunta ka na sa kwarto mo, pagod na ako at wala akong oras makinig sa'yo ngayon. Tapos tumalikod na siya para umalis. Birthday ko kasi. Gusto ko sana makasalo man lang sa dinner. Nagbaba ako ng mukha dahil sa napanunubig ng mga gilid na mata ko. Ramdam kong paglingon ulit niya sa akin. You shouldn't celebrate it here. Sana lumabas ka na lang kasama ang kaibigan o ang lalaki mo. Narinig ko saad nito. Pero ikaw mas gusto kong makasama. Manghinang untag ko dito. Hindi to kumibo ng ilang segundo. I'm not into late dinner. Busog ako. Sabi niya saka nagpatuloy na sa kanyang silid. Hindi ko na mapigilan ang mga luha ko na unti-unti nang bumagsak. Agad ako tumakbo at nagkulong sa loob ng kwarto ko. Doon ko na lang pinakawalan ang mga impit na hikbi hanggang sa naging haguluhol. Nagpabalik-balik ako ng lakad dahil sa naninikip na naman ang dibdib ko. I got my inhaler to help me breathe normally. Heart, I promise, hindi na to mangyayari. Aalis na tayo dito kasi sumusuko na rin ako. Ayoko na. Ang sakit-sakit na. Suko na tayo. Pagod na ako. I continuously sob while massaging my chest. Pumasok ako sa loob ng banyo at hinagilap ang gamot ko sa aking naninikip na puso. Pagkainom ko noon, unti-unti akong napahinga at napadaustos na upo sa gilid ng banyo. Wala akong lakas na tumayo mag-isa kaya hinayaan ko na muna sarili kong umiyak at ilabas ang naipong sama ng loob ko simula ng araw na umalis ito. Napaluha ako para maibsan lahat ng sakit na nararamdaman ko sa dibdib ko. Kailangan kong iyak lahat para lumuwag man lang ang paninikip ng dibdib ko. Ano bang naging kasalanan ko para magkaganitong buhay ko? I know this is my fault. I let him hurt my feelings. God, wala naman sana akong ibang hiniling ko hindi ang makasama siya ngayon sa special na araw ko. Yun lang naman sana. Napakasapat na para sa akin yun. Bakit napaka-unfair mo sa akin, God? Bakit kailangan ko maramdaman ang sakit na to? Bakit ako nalang palagi? Sila naman tama na ako. Kotang-kota na ako. Dahil sa naging akto ni Hugo, oras na ba para tuluyang sumuko si Adeline? Malaman pa kaya ng binatang gustong ipagtapat ni Adeline gayong tila wala itong panahon sa paliwanag ng dalaga? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.